Magandang umaga sa inyo, Ginoo at Binibini, lalo na sa aming guro. Ako nga po pala si Ginoong Uga John Paul mula sa BSED Filipino 2A at ako po ngayong umaga ay magtatalumpati at ang aking talumpati ay patungkol sa isang ina at ama at anak. Alam niyo ba kung paano kayo ginawa? Paano kayo nagawa o isinilang o sakripisyo ng inyong mga ina at ama? At naway maganda ang inyong pakikitungo sa inyong ina at ama at kapatid. At nawa na mayroon ay maganda ang pakikitungo nyo sa ibang tao. At ngayon, sana'y maayos ang inyong pakikitungo sa bawat isa, sa bawat pamilya at sa bawat magkakapatid. At naitanong nyo ba sa inyong mga magulang kung paano kayo ginawa? O bata-bata, paano kayo ginawa? Dahil na laganap na ngayon ang mga teknolohiya, napababayaan na ng mga kabataan kung ano dapat ang kanilang inuuna at ano dapat ang ginagawa. Dahil sa kanilang paggagawa ng walang preno kung sumagot sa mas nakakatanda. Wala na ring delikadesa. Wala akong nakikitang mas magandang ehemplo sa kabataan ngayon dahil sa teknolohiya, dahil sa mga maling akusasyon sa social media, wala na. At sa mga panibagong laro sa teknolohiya, nagugulo na ang balanse. Kung kaya't wala nang gaanong nakakapag-aral, wala nang natutunan sa paaralan. Kung kaya't hindi na lamang sila nakakapag-aral ng maayos. Saan na ang kabataan? Saan na ang pag-asa ng bayan? Saan na ang sinabi ni Dr. Jose Rizal? Ang nais ko lamang sabihin sa mga kabataan ngayon, huwag puro teknolohiya. Makinig naman tayo sa ating magulang. Makinig naman tayo sa mas nakakatanda sa atin. Makinig tayo sa ating kuya, tito, ate, at iba pang mas na kabataan. Saan na kayo? At makinig tayo sa mas nakakatanda sa atin dahil alam natin kapag tayo nakikinig sa mas nakakatanda, nakakukuha tayo ng aral, pulot aral ng isang taong may malasakit sa atin. Kung walang malasakit sa atin, wala tayong mapupulutan na aral. O bangang kabataan, walang ina, walang ama. Siya lang ang nagtataguyod sa kanyang sarili upang magsikap, magkaroon ng sandalan sa kanyang sarili, upang hindi makapunta sa maling bisyo, dahil gusto niyang gumaan ang kanyang sarili, maiahon ang kanyang sarili. Ang nais ko lamang maparating sa kabataan, tayo'y magsikap, sumikap, dahil ang ating sarili, ang pag-asa natin, hindi ang iba, hindi ang teknolohiya. Dahil sa araw na ito, ang teknolohiya ay lumalaganap na at hindi na natin kaya pang burahin ang teknolohiya dahil ito ay nasa atin. Kung may sasabihin ang ating magulang, huwag nating baliwalain. Dinggin natin dahil ito ay para sa kabutihan. Inialay nila ang kanilang mga sarili upang tayo protektahan, tayo ipaglaban, pinaglalaban tayo ng ating mga magulang. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan sila nararito sa ating paligid, naririto sa ating mundo. Alam naman natin kapag ang matanda ay nawalay, masakit sa ating isipin na hindi na mawalay pa sa ating puso't isipan dahil nakabukod na ito sa atin. Masakit man dinggin sa ating magulang na bawal iyon dahil mas naiintindihan nila kung ano ang posibilidad, kung ano ang magagawa ng iyong ginagawa ngayon. Magsilbing inspirasyon natin ng ating mga magulang dahil sila ay nagsusumikap sa bawat patak ng kanilang luha, sa bawat patak ng kanilang pawis at ugong ng kanilang paghihirap. Ninanais nilang magkaroon tayo ng pamumuhay na mas marangya. Magulang lamang ang nakikinig sa atin. Kung kaya't sa kanila tayo pumaroon o magsabi ng ating hinanaing dahil hindi sila
mawawalay sa ating tabi kung sila ay ating didinggin. Tingin mo ang kaibigan kung ito'y mawawalay rin sa iyo dahil mawawalay. Hindi mo ba inisip na mawawalay ang teknolohiya at telepono sa iyo? Hindi mo ba naiisip na mas mahalaga ang ating magulang at mahalaga sila sa parte sa ating pamumuhay dahil sila ang sumikap, sila ang nagtaguyod, sila ang lahat na nagsakripisyo. Lalaro ng telepono o teknolohiya, inisip mo ba ang iyong ama at ina? Kung sila'y mawawala, ano ang iyong mararamdaman? Hindi ba masakit? Masakit isipin na mawalay ang isang tao na mamahal? Huwag tayong padalos-dalos kung basta tayong magsisinungaling, magsasalita ng hindi masama, ng masama sa ating mas nakakatanda o ating magulang. Dahil hindi natin kontrolado ang panahon, kabataan, huwag nating hayaan na ang ating magulang ay mawalay sa atin. Hindi tayo ang humusga, kundi ang nasa itaas lamang. Siya ang nakakaalam kung saan at kung kailan ang ating ina at ama narito sa atin. Narito na naghihinai, nagsusumikap. Kung kaya't ipaglaban natin at laban natin ang ating sarili na hindi na maging adik sa teknolohiya. At yun lamang. Yung ba, isa lamang ang hiling ng ating ina at ama. At yun ay makapagtapos ng pag-aaral at respetuhin sila. Respetuhin kung ano ang desisyon ng kanilang inilaan sa atin. Pulutan ninyo ng aral ang aking mga sinawika sa araw na ito. At salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat.